Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Holy God, the Almighty Father, Yahweh, because He will never change. His love for us will endure for all eternity. And that's the reason why He gave Jesus Christ to us, so that we may receive our inheritance, our birthright, as children of the Almighty Father. We now know the path to our Father, and that is Jesus Christ. And I'm thankful of the Holy Spirit for reminding us always to follow Jesus. He's reminding us to talk to our Father. The Holy Spirit is reminding us that our Father loves us and that we should obey our Father. Follow Jesus Christ. The Holy Spirit is always comforting us, protecting us, guiding us, inspiring us, and helping us to understand the words of our Father and of Jesus Christ. So last time we read the birth of Samson. So after na mag-judge ni Jephthah, may iba pang mga judge na sumunod, no? Nagaling sa iba't ibang mga tribes of Israel. So ang sumunod after Jephthah ay si Ibzan, Elon, Abdon, and then ito na nga, ipinanganak si Samson. So yung parents ni Samson, hindi sila magkaanak. Si Manoah, barren yung kanyang wife at wala silang anak. And so, the angel of the Lord appeared to the wife of Manoah. Hindi nilagay ang pangalan ng angel, pero angel of the Lord. At yung angel, hindi niya sasabihin or sinabi ang kanyang pangalan. Kasi the name of the angel, nakalagay dito, why do you ask my name? Sing, it is wonderful. Meaning, it's too amazing for you to understand His name. So, sino tong angel of the Lord na to? Hindi ito si Angel Gabriel. Ang nagpakita kay Mary na angel, inilagay, no? Si Angel Gabriel. Pero yung nakita na angel ni Manoah at saka ng kanyang wife, hindi si Angel Gabriel. May iba siyang name. So yung name niya nakalagay sa Book of Revelation na hindi rin alam kung ano ang name niya. Revelation chapter 19, nakalagay, his eyes were like a flame of fire, and on his head were many crowns. He had a name written that no one knew except himself. He was clothed with a robe dipped in blood, and his name is called the Word of God. So, ang lahat ng mga kasama ni Almighty Fathers, mga angels, no? Pero merong kaisa-isa na pinili si Almighty Father
among the angels, the only begotten Son. At siya yung pinadala dito sa atin para tayo iligtas. Yung angel na yon, he's the commander of the army of the Almighty Father. So si Jesus Christ, no? Ulitin ko lang na si Jesus Christ, name niya dito sa mundo, Jesus Christ, because He's the Messiah, the Savior, the Redeemer. Pero syempre, may name siya sa heaven na si Almighty Father nagbigay sa Kanya. And it's too wonderful for us to understand. For now, and time will come, we will know His name. But for the meantime, His name is Jesus. Habang nandito tayo sa lupa, let's use the name of Jesus paglalapit tayo kay Almighty Father. At hindi pinapaalam ni Jesus ang kanyang name dahil ang gusto niyang maitaas na name ay ang pangalan ni Almighty Father. Kaya, kung nababasa ninyo, wala tayong makita na name ng angels. At ang mga angels, wala silang wings. Ang may mga wings, ang four living creatures, or cherubim, or seraphim. Yung tatlo na yon, yung cherubim, seraphim, and four living creatures, iisa lang sila. Iisa lang ang tawag, iba-iba lang ang tawag sa kanila, pero iisa lang sila. Iba ang tawag ni Isaiah, iba ang tawag ni John the Beloved, or the one who wrote the book of Revelation. At saka, sino pa ba yun? Yung si Jeremiah ba yun? Or si Ezekiel? Si Ezekiel, at saka si Isaiah, at saka si John. Iba-iba ang tawag nila sa four living creatures. Cherubim, seraphim, or four living creatures. Yun ang may mga wings. Pero yung mga angels, walang wings. Sino bang nagsabi sa atin na may wings ang angel? Wala naman, di ba? Walang nakalagay sa Bible na ang angels may wings. Ha? Nag-assume lang ang tao. Kasi bakit nakakalipad, no? Or ba't biglang nawawala? Wala nga. Hinahanap natin. Nulit ko. Walang wings ang mga angels. Invento lang yon ng mga tao na hindi nagbabasa ng Bible. So ngayon, alam na natin, walang wings ang mga angels. At yung Nephilim, kasi ito mga Philistines to, no? Yung nakaaway ni Samson. Yung mga Nephilim, kaya nagkaroon ng Nephilim dahil ang mga angels, nag-asawa sila ng human, ng tao. Ang angels, wala silang gender. Wala silang reproductive system. Hindi nila kailangan kumain. Dahil si Almighty Father, hindi rin kumakain. Naintindihan ba ninyo? Dahil dito lang tayo sa mundo kumakain, no? So, konektado yun. Iba yung body ng angels. Pero yung wangis, yung itsura, kamukha natin. Ngayon, bakit nagkaaroon ng Nephilim? Yung mga fallen angels na yon na nag-asawa ng mga babaeng
mga babae, wala silang reproductive system, ano? Demonic possession ngayon ang ginawa nila. They possessed men. Kaya, ganun ang nangyari. Nagkaroon ng Nephilim. Naintindihan natin? It's demonic possession. Kaya nagkaroon ng Nephilim. Nagkaroon ng giants. Kasi yung mga tao, masama sila. And then, sumapi sa kanila yung demons. Kaya nagkaroon ng Nephilim. No? Naintindihan natin, ano? Kasi wala namang organ ang mga angels. Wala silang gender. Ngayon, yung mga fallen angels, dahil sila ay mga wicked, sumama sila kay Lucifer. Sumapi sila sa mga tao. Kaya nagkaroon ng mga Nephilim or giants. So, balikan na natin ito, no? Nag-recap pa lang tayo. At yung, itong si Samson, tribe of Dan siya, pinakamaliit na tribe. So, yung lupa nila, ang mamanahin nila dapat na lupa ay yung nasa may Mediterranean Sea. Itaas ng yung Philistine na lugar sa ngayon. Or Palestine. Palestine. Sila yung mga ninuno ng mga Palestine, mga Philistines. And may mga tao na iba-iba rin, no? May mga lumilipat na tao. So yung mga Philistine, galing sila sa Crete or Greece. So yung Danites or tribe of Dan, camp lang sila nakatira. Pero yung mga tribe of Judah, tribe of Ephraim, tribe of Issachar, tribe of Zebulun, and tribe of Naphtali, tribe of Simeon, no? Lahat sila, may mga bahay na sila, may mga lupa na sila. Yung tribe of Dan lang, hindi pa nila nakukuha yung kanilang inheritance, hindi nila mapaalis yung mga tao na nasa land nila. Kaya nakatira lang sila sa camp or Camp Dan, Camp of Dan or Mahane Dan, na malapit sa may Zorah and Styol. Zorah means dawn or light. Kaya nga, di ba dito, babalikan na natin, si Mary, ang nag-announce kay Mary ay si Angel Gabriel. Kaya nga, hindi si Jesus ang ipinadala kasi siya yung ipapanganak ni Mary. Kaya ibang angel ang ipinadala ni Almighty Father. Naintindihan natin, ano? So, itong kausap ni Manoah, hindi to si Angel Gabriel. Ibang angel ito. Na ito ay, name niya, it's too wonderful for us to understand. Si Jesus, ito. Na ang alam nating name ay Jesus. At si Jesus, iba siya sa lahat ng mga anak ni Almighty Father. Itinaas siya ni Almighty Father na promote siya. Basahin natin sa book of Hebrews. Kung hindi nyo naiintindihan, check nyo sa book of Hebrews. So, dito tayo sa Judges chapter 14.
So, nanganak na nga, syempre, kasi meron na ditong Judges chapter 40, nanganak na yung asawa ni Manoah. Si Samson na nga. So, malaki na itong si Samson sa Judges chapter 14. Now, Samson went down to Timnah. Timnah means restraint or portion or boundary. Pag sinabing boundary or Timnah, boundary ng lugar ni Samson at ng mga Philistines kasi nasa taas lang. Kung i-check yung mapa, nasa taas yung camp ng tribe ni Dan. Yun ang kanilang inheritance. Pero camp lang yun, hindi pa sila nakasettled. Malapit lang sila sa mga Philistines. Kaya, pwede silang magpunta ng lugar ng Philistines, no? Now Samson went down to Timnah and saw a woman in Timnah of the daughters of the Philistines. So nagkaroon siya ng girlfriend na Philistines. May nagustuhan siyang babae doon. Habang namamasyal siya, ganon. Verse 2, so he went up and told his father and mother, saying, I have seen a woman in Timnah of the daughters of the Philistines. Nakakita ako ng babae sa Timnah. So ito ay marrying age na si Samson, kaya gusto na niya mag-asawa, no? So may nakita siya babae sa Timnah na anak ng mga Philistines or ang lahi nila, Philistine, hindi sila lahing Israelites. Now therefore, get her for me as a wife. Kunin mo siya para maging asawa ko. Verse 3. Then his father and mother said to him, is there no woman among the daughters of your brethren or among all my people? Wala na bang ikaw babaeng makitang iba? Di ba ang dami-dami naman tayong mga kasama dito mga babae? Wala na bang iba ikaw makita or among dito sa mga kasama natin or mga kalahi natin? Wala ka bang makita na iba? That you must go and get a wife from the uncircumcised Philistines, na dapat pa magpunta ka pa sa mga uncircumcised Philistines para lang mag-asawa ka. Sabi ng nanay ni Samson. Kasi mga Philistines, uncircumcised sila. Ang circumcised ay ang mga Israelites. Dahil yun ang utos ni Almighty Father, di ba? Ang naunang na circumcised si Abraham. Pag sinasabi ng uncircumcised, ibig sabihin, unclean. Kukuha ka pa ng asawa dun sa mga unclean na Philistines. Yun ang ibig sabihin nun. And Samson said to his father, get her for me, for she pleases me well. Ibig sabihin ng for she pleases me well, she is right in my eyes. Maganda siya sa patingin. Nagagandaan ako sa kanya. Ang mga lalaki na napaka-visual, no? Gusto nila yung, pag nakita nilang maganda, yun na yung gusto nila, no? Ganun ang mga lalaki. Ganun din si Samson. Kasi nga, itong Bible, ano ito? Testimony to ng mga totoong tao. So si Samson, totoo rin siyang tao, kaya ganyan siya. Kaya ganyan ang kanyang ugali. No? Para sila Jephthah, sila Abimelech, sila Abraham, lahat tao, gaya natin. Testimony ng mga tao. So itong si Samson, matigas ang ulo niya. Gusto niya yung babaeng Philistine. Siya ang gusto kong maging asawa, no? Kunin mo siya sa akin. Maganda siya sa paningin. She pleases me well, or she's right in my eyes. Verse 4, but his father and mother know that it was of the Lord. Hindi alam ng kanyang mga magulang ni Samson, na kaya nagkaroon ng gusto si Samson sa isang babae na Philistine dahil the Lord God purposed it to happen. That he was seeking an occasion to move against the Philistines. The Almighty Father
gumagawa siya ng event para maihiwalay niya ang mga Philistines or mapaalis ang mga Philistines or mabawasan ang mga Philistines dahil yung mga Philistines wicked sila, inaabuso nila ang mga Israelites. Si Almighty Father, pinagtatanggol niya ang kanyang mga anak. So tayo, pinagtatanggol din tayo ni Almighty Father. Hindi niya tayo pababayaan dahil tayo ay kanyang mga anak. Ganun din ang noon, ganun ang ugali ni Almighty Father. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang ugali ng tatay natin. Protective. Ganun ang tatay, no? Protective or protector. Kaya nga ang mga tatay ang haligi ng tahanan. So si Almighty Father, protector siya. Ingatan niya tayo. Even before and up to now, He's still the same. For at that time, the Philistines had dominion over Israel. So, nung time kasi na to, nung time ni Samson, Philistines ang namamayani. So, nababasa natin, di ba? Minsan namayani yung mga Moabites. Minsan, mga Ammonites. No? Iba-ibang mga lahi ang namamayani sa Israel is because of the stubbornness of the Israelites. Iba-ibang mga klase ng mga tao ang namamayani sa kanila. So, nung time ni Samson, mga Philistines naman. So tayo, dahil sa katigasan ng ulo natin, iba-ibang mga trials and tribulations na na-experience natin dahil matigas ang ulo natin. Na i-compare natin sa buhay natin. Hindi ito isinulat sa Bible or hindi ito pinapabasa ni Almighty Father sa atin na walang dahilan dahil lang sa story, kundi may kapupulutan tayo dito ng lesson na tayo to, example to ng power of the Almighty Father na kaya tayong protektahan kahit madami pa na kumalaban sa atin. Ang daming kalaban ng mga Israelites, pero protected sila ni Almighty Father. Tayo, marami rin ang nagagalit sa atin, mga principalities and forces of darkness, pero protected tayo ni Almighty Father. Verse 5, so Samson went down to Timnah with his father and mother, and came to the vineyards of Timnah. So si Samson, nagpunta siya sa Timnah, kasama yung kanyang tatay at nanay. Tapos siya naman, nagpunta siya sa vineyard ng Timnah. Nagulat siya, a young lion came roaring against him. Now to his surprise, a young lion came roaring against him. May isang leon na lumapit sa kanya, na nagro-roar. Ano ba yung Tagalog ng nagro-roar? Umaatungal? Roar. Dagundong? Umuungol. Mong naman yun eh. Ungal? Ba't may ungal dito? Mu. Ikaw yun. Hindi marunong. Hindi ata marunong. Ugong? Yung ba Tagalog? Hindi ko, sinong kausap ko? Kausap ko sarili ko. Verse 6, and the Spirit of the Lord came mightily upon him. And he tore the lion apart as one who have torn apart a young goat, though he had nothing in his hand. But he did not tell his father or his mother what he had done. Walang hawak-hawak na weapon si Samson. Ano ang meron siya? The Spirit of the Almighty Father. Yung strength ni Almighty Father napunta sa kanya. Binigyan siya ng strength ni Almighty Father. Kaya yung
lion na nag-roar against him, he tore the lion apart. Winasak niya, hinimay, no? Ano ba yung tore? Pinunit niya yung lion ng kamay niya lang. Ganun kalakas. Wala siyang hawak-hawak. But he did not tell his father or his mother what he had done. Hindi alam ng kanyang mga parents na meron siyang nakaaway na lion, na may lumapit na lion sa kanya. Verse 7, then he went down and talked with the woman, and she pleased Samson well. So nakausap niya yung babae, yung kanyang mapangasawa, at masaya naman si Samson. She pleased Samson well, nakalagay dito. Verse 8, after some time, when he returned to get her, he turned aside to see the carcass of the lion. So, nakalipas na yung mga oras, no? So, hindi lang to, halimbawa, kinagabihan or kinamamayaan. Naging carcass yung lion. Siyempre, patay na yung lion, nabulok na siya, naging carcass na siya. Skeletal remains ng lion. And behold, a swarm of bees and honey were in the carcass of the lion. No, nadaanan niya ni Samson na yung lion, carcass na lang, tapos merong bees and honey dun sa carcass ng lion. Ngayon sa atin, anong ibig sabihin itong carcass ng lion na naging honey? Bakit may honey sa carcass ng lion? So tayo, yung dapat mabago tayo, yung puso natin. Tanggalin natin yung katigasan ng ulo natin. Surrender our lives to our Holy God. Nang sa ganon, die to sin. Ibig sabihin nun, mamatay sa kasalanan. Nang sa ganon, magkaroon ng honey. Pag nagkaroon ng honey, nagkaroon ng panibagong buhay, sweet as honey. Tayo. Naintindihan natin? Hindi, wala nakakaintindi. Hindi naman nakausap ko. Wala akong kausap, ako lang. So, lahat ng mga turo sa akin ng tatay ko, nalagay ko dito sa internet. Kung sino ang gustong makinig or manood. Kung ayaw, okay. Kung gusto, okay din. So, yung carcass ng lion, nandun yung honey, tsaka may mga bees. Verse 9, and he took some of it in his hands and went along eating. At saka kasi yung honey, dahil siya isang Nazarite, pwede siyang kumain ng honey. Gaya ni John the Baptist. Honey ang kinakain ni John the Baptist at locust. Yung locust, pwedeng kainin yon, hindi yung kasali sa mga unclean things. Kaya si John the Baptist, isa rin siyang Nazarite. Nasa tiyan pa lang, di ba, si John the Baptist? Ganun din, di ba? Ganun din si Samson, di ba? Ituloy natin ang verse 9, no? So he took some of it in his hands and went along eating. Kinamay niya, kinuha niya, kumakain siya. When he came to his father and mother, he gave some to them, and they also ate. Kumain din yung kanyang mga magulang. Kasi binigyan niya ng honey yung kanyang mga magulang, no? But he did not tell them that he had taken the honey out of the carcass of the lion. Hindi niya sinabi sa kanyang magulang na yung honey pala ay galing sa carcass ng lion. Dahil pag sinabi niya na ang honey ay galing sa carcass ng lion, bakit nagkaroon ng honey yung carcass ng lion? Yung lion kasi considered as unclean, hindi pwedeng
kainin. Ngayon, ma-identify ngayon yung honey dun sa lion dahil dun yung nakuha yung lion. Madumi kasi yung lion sa carcass pa ng lion. No? Naintindihan natin, ano? Kaya hindi niya sinabi. Hindi niya sinabi sa kanya mga magulang or parents. Nagaling sa carcass ng lion. Verse 10. So his father went down to the woman, and Samson gave a feast there. Pag sinasabing feast, no, dahil siya ay ikakasal na, may feast bago yung kasal, no? So, anong to? Engagement party or bachelor party or rehearsal dinner. Pero hindi lang to dinner kasi madaming araw ang celebration nila. So his father went down to the woman, and Samson gave a feast there. For young men used to do so. Kasi dati, nakalagay dito, na yung mga lalaki na ikakasal, bago sila ikasal, nagbibigay sila ng pakain. Nagpapakain sa mga tao. Verse 11, it happened when they saw him that they brought 30 companions to be with him. Nung makita nila si Samson, nagdala sila ng 30 companions na makakasama ni Samson. Ibig sabihin, si Samson, mag-isa lang siya. Wala siyang friends. Walang binanggit na meron siyang friend. At nung nilabanan niya, yung lion, mag-isa lang siya. Ibig sabihin, wala siyang dabarkads. Kaya, nung makita nila si Samson, nagdala sila. Yung mga Philistines, no, nakita, walang kasama si Samson. Tingnan mo, kawawa naman, lagyan natin 30 companions ang isinama sa kanya or dinalhan siya ng 30 companions. Then Samson said to them, sa mga Philistines din tong 30 companions, no? Hindi to talagang kaibigan ni Samson. Walang kaibigan si Samson. Verse 12, then Samson said to them, let me pose a riddle to you. Yung riddle, ito ay isang puzzle, a brain teaser, a conundrum, or an anagram, or challenge. Bibigyan ko sa inyo ng challenge. Bibigyan ko sa inyo ng puzzle. I-check nyo if you can correctly solve and explain it to me. Pag na-solve nyo itong puzzle, nasasabihin ko sa inyo, itong riddle, or brain teaser, nasasabihin ko, sabi ni Samson, kung tama ang pagkakasolve nyo at in-explain nyo sa akin to, within the 7 days of the feast, kasi nga siya ikakasal na, 7 days ng feast kasi ang kasal, bago ang kasal, may fiesta. Pag sasabing feast or fiesta, celebration, no? Then I will give you 30 linen garments and 30 changes of clothing. Bibigyan ko kayo ng damit para pag-attend ninyo may damit kayo. Pag na-solve nyo yung puzzle ko. 30 linen garments kasi 30 linen garments kasi 30 yung mga lalaki. And 30 changes of clothing. Meron na kayong linen garments, may pamalit pa kayong damit. Sabi ni Samson. So, bawat isang tao, bibigyan niya ng 2 damit. Linen garment at saka changes of clothing. Sabi ni Samson, kung masasolve ng mga 30 na lalaki yung kanyang puzzle. Verse 13, but if you cannot explain it to me, kung hindi niyo sa akin ma-explain, then you shall give me 30 linen garments and 30 changes of clothing. Ngayon, kung hindi nyo naman sa akin ma-explain, kayo naman sa akin yan ang bibigay ng damit. Bibigyan nyo ako ng 30 linen garments. Bawat isa sa inyo, bigyan nyo ako ng linen garments and 30 changes of clothing. At bawat isa sa inyo, bigyan nyo rin ako ng 30 changes of clothing. So, bawat isa sa inyo, bibigyan ako ng 2 damit. Isang linen garment, isang changes of clothing. So, total yon ng 60 ang magiging damit ni Samson. Dahil nga siya ay kakasal, kailangan ng magandang damit siya, may bago siyang damit.
umaasa siya na hindi malalaman ng mga Philistines yung kanyang riddle. Dahil walang nakakaalam kung ano yung sagot sa riddle niya. Kaya alam niya na sure na meron siyang 30 linen garments at saka 30 changes of clothing. Alam na niya yon, meron na akong damit. Hindi niya masasolve yung yung riddle ko. And they said to him, "Pose your riddle, that we may hear it." Sige nga, sabi mo sa amin ng anong riddle mo, para madidig namin. So, payag naman yung 30 companions or 30 men na sagutin yung riddle or yung puzzle. Kasi gusto rin nila magkaroon sila ng damit, no? So, parang pustahan, pustahan tayo, hindi yung masasagot yung parang ganon. Since, sa verse 14, so he said to them, "Out of the eater came something to eat, and out of the strong came something sweet." Now, for 3 days, they could not explain the riddle. 7 days yung feast or celebration. Ngayon, 3 days na, hindi pa rin ma-explain or kung ano ang sagot sa riddle or sa puzzle. Nang out of the eater came something to eat, and out of the strong came something sweet. So, ang nakakaalam lang ng sagot ay si Samson. Verse 15, "But it came to pass on the 7th day that they said to Samson his wife, 'Entice your husband, that he may explain the riddle to us.'" Pilitin mo yung asawa mo para masabi niya sa amin kung ano ang sagot sa riddle. "Or else, we will burn you and your father's house with fire." Kung hindi niyo mo sasabihin sa amin ang sagot, susunugin ka namin, pati yung bahay ng tatay mo. Susunugin namin pag hindi mo sa amin sinabi ang sagot. Ngayon, pilitin mo si Samson kung ano ang sagot. Kailangan malaman namin. So, 3 days na, hindi pa nila alam ang sagot. Tapos, nung ika-4th day na, pinilit na nila yung babae na mapapangasawa ni Samson. "Have you invited us in order to take what is ours?" Inimbita mo ba kami para lang kuhanan kami ng bagay na galing sa amin? Is that not so? So, ugaling barbaric, no? Kasi nga, mga Philistines sila. In-invite mo ba kami para lang kuhanan kami ng mga bagay? Yun, di ba? Is that not so? Verse 16, "Then Samson's wife wept on him." Nagdrama na yung asawa ni Samson. Kasi matatakot siya. Susunugin siya, pati yung bahay ng kanyang tatay. Kaya nagdrama na ngayon. Yung asawa ni Samson, yung mga babae, ang hihilig magdrama, no? Ba't ganon? Pwede namang ang hihilig magdrama ng mga babae. Gaya ni Sarah, no? Ay, hindi mo ako mahal. Pag ganon. Pati si Rachel, madadrama. Kahit si Eva, madrama din. Ay, kumain ka ng apple. Hindi natin alam kung ng fruit yun. Kumain ka na. Sige na. Mga babae talaga, no? Ba't ganon? Nanay ko, madrama din yun. Kitang-kita ko, bata pa lang ako, dinadramahan yung tatay. Ang galing ng drama ng nanay ko. Verse 16, "And then Samson's wife wept on him and said, 'You only hate me, you don't love me.'" Sabi niya, ng babae, "Hindi mo ako mahal." galit ka sa akin, hindi mo ako mahal. Yun lagi ang drama ng mga babae, no? Hindi mo ako mahal. So, noong pag ganun yung mga salita ng mga babae, hanggang ngayon ganito pa, hindi mo ako mahal, no? Ba't ganyan, mga babae?
You have posed a riddle to the sons of my people. Nagbigay ka ng riddle dun sa mga kalahi ko. But you have not explained it to me. Pero hindi mo sa akin sinasabi. Kaya hindi mo ako mahal. Bakit nagsabi ka ng riddle sa mga kalahi ko? Tapos yung sagot, hindi mo sa akin sasabihin? Hindi mo ako mahal. Galit ka sa akin. Ba't sinisecret mo? Dapat sabihin mo sa akin. Kasi pag hindi mo sinabi, hindi mo ako mahal. Ganun na, no? Nagmamanipulate. At yan, no? And he said to her, "Look, I have not explained it to my father or my mother. So, should I explain it to you?" Kung yung magulang ko nga, hindi alam yung sagot, hindi ko sa kanila sinasabi. Sa'yo pa ba? Sasabihin ko? Eh, magulang ko na, hindi ko na nga sinabi. Pati nga yung honey na kung saan galing yung honey, hindi ko sinabi. Pero hindi niya sinabi dito. Hindi ko sinasabi. Kailangan ba explain ko pa sa'yo? Usapang lalaki yun eh. Ha? Nakikisali ka pa. Parang gustong dinagdag ko lang yun. Pero wala nakalagay yun dito. Ako nagsabi, usapang lalaki yun. Usapang barbero. Nakikisali ka pa. Ba't sumasali ka ba? So should I explain it to you? Verse 17. Now she had wept on him the 7 days while their feast lasted. Iyak ng iyak yung babae. 7 days. Habang may feast sila. Tuwing magkikita sila, anong sagot? Anong sagot? Hindi mo ako mahal. O, mamaya na naman, nakalimutan na naman. Tapos mamaya magkita na sila. Anong sagot? Anong sagot? Hindi mo ako mahal. Nakulitan na. And it happened on the 7th day that he told her. Because she pressed him so much. Pinilit niya. Pinilit niya ng pilit na pilit. Hindi mo ako mahal, hindi mo ako mahal, hindi mo. And then she explained the riddle to the sons of her people. Sinabi na ni Samson yung sagot dun sa kanyang asawa. Kasi nga, narindi na si Samson. Siguro sa isip ni Samson, kung di lang maganda to eh, no? Kung di lang maganda sa paningin ko to, hindi ko to sasabihin ng sagot. Sasabihin ko na sagot. Ang kulit eh. Then she explained the riddle to the sons of her people. Ngayon yung babae, sinabi na niya yung sagot dun sa kanyang mga kalahi, sa mga Philistines. So the men of the city said to him on the 7th day before the sun went down. Kaya ngayon, nagkaroon na naman ng gathering yung mga lalaki, usapang mga lalaki na naman. Before the sun went down, bago maggabi. Sa ika-7th day. What is sweeter than honey? And what is stronger than a lion? Sabi nila, yun ang sagot. Honey, yung sweeter, and stronger, lion. And he said to them, sabi ni Samson, if you had not plowed with my heifer, you would not have solved my riddle. Kung hindi nyo nang pinilit, yung asawa ko, itong pagkakasalita ni Samson, if you had not plowed with my heifer, or plowed with my heifer. Tawag niya sa asawa niya, heifer. You would not have solved my riddle. Hindi niyo sana masasolve yung riddle ko. Kaso alam ko, pinilit nyo yung asawa ko. Dahil alam ni Samson, ang pinagsabihan lang niya, yung asawa niya. So, paano malalaman ng mga tao yung sagot? Di syempre, magkakalahi sila. Alam na ni Samson kung sino nagsabi sa kanila kasi walang makakaalam eh, no? Verse 19, then the Spirit of the Lord came upon him mightily, and he went down to Ashkelon. Yung Ashkelon, upper part ng Philistines yon, na nasa Mediterranean Sea rin banda, no? Dagat, no? And killed 30 of their men. Pumatay ng 30 na katao si Samson. Took their apparel, kung kinuha niya yung damit, hinubaran niya yung 30 men, and gave the changes of clothing to those who had explained the riddle. At ibinigay niya yung changes of clothing dun sa nag-explain ng riddle. Kasi wala siyang pagkukuhanan ng 30 na garments eh. Sa galit niya, kumuha siya ng
30 men. Pinatay niya yung Ashkelon. Hindi nila kalaya ang Ashkelon. Isa rin yun sa mga tribe or clan na nangaabuso sa kanila. And the Lord purposed it to happen. He allowed it to happen. Dahil nangaapi rin sa kanila ang mga Ashkelonites. So, hinubaran niya yung mga lalaki na pinatay niya at ibinigay niya yung mga damit dun sa nakapag-explain ng riddle. So, ilan yun? 30, no? So, his anger was aroused and he went back up to his father's house. Dahil sa kanyang galit na galit at gigil na gigil siya, nabuisit siya. Kaya, umuwi siya ng bahay ng tatay niya. And Samson's wife was given to his companion, who had been his best man. So si Samson, yung asawa niya, ibinigay dun sa kanyang best man, dun sa kanyang companion, isa sa mga 30 men. Yun ang naging asawa, yung asawa ni Samson. Kasi umuwi na siya, nagalit siya sa asawa niya. Hindi naman talaga niya best friend yung best man, ano? Dahil wala ngang kaibigan si Samson. Isa sa mga companions, yun ang napangasawa or umako ng asawa ni Samson. Sayang naman yung celebration. Kung hindi magkakaroon ng asawa yung babae, kaya sayang naman yung celebration. Ito na lang, bigay ko sa inyo yung anak ko. O yan, wala na si Samson, ayaw ni Samson, iniwan yung anak ko. O yan, ikaw sa'yo na lang yung anak ko. Yung celebration, sayang. So dito no, makikita natin na ina-allow ni Almighty Father yung mga events or occasions para mabawasan niya ng api sa mga anak niya, sa mga Israelites. At itong carcass and honey, we must deny ourselves, take up our cross and follow Jesus para magkaroon tayo ng sweet refuge or honey, no? Nakalagay ito sa sa Psalm 119 verse 103. How sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. At saka sa Proverbs 16 verse 24. Blessed words are like a honeycomb, sweetness to the soul and health to the bones. Yung salita ni Almighty Father, it's like honey. Na tayo, dahil tayo ay madumi, considered tayo as carcasses. Patay na tayo. Dahil tayo ay madumi, pero kailangan yung kadumihan natin, malilinis yun, mapapalitan yun. Pag napalitan yun, magiging honey. Gaya nito, lion siya, napatay siya, and then, nagkaroon ng honey, yung lion. May lumabas na out of uncleanness, may lumabas na magandang bagay. Naintindihan na ba? May lumabas na magandang bagay sa isang pangit na pangyayari. May lumabas na magandang result sa mga kadumihan natin if we offer our lives to our Father and to Jesus Christ. Kaya ang nilalagay dito ay carcass and honey. May explanation to, hindi lang dahil na ilagay natin ang carcass at honey. Hindi lang yon, kundi may explanation. May meaning lahat ang nakalagay dito sa Bible. Masalita ni Almighty Father. Kaya si Almighty Father, hindi niya tayo iiwan. Lagi siyang nakabantay sa atin.
Kaya nga isa sa mga characteristics ni Almighty Father, yung 4 living creatures, no, isa ron ay yung eagle. Isa sa mga 4 living creatures, a face of an eagle. Kasi ano yung eagle? Matalas yung mata, laging nakatingin. Kahit malayo, kita exact yung kanyang tingin. Si Almighty Father God, kahit ano ang ginagawa natin, kahit nasaan tayo, alam ni Almighty Father. Nakatingin siya sa atin. Iniingatan niya tayo. At gusto niya na tayo ay makauwi sa Kanya. He only want what is best for us. What is best for us? The best for us is for Him to give us our inheritance, for us to receive our inheritance, to acknowledge that we are sons and daughters of the Almighty Father. Tayo ay maging obedient sa ating tatay and not be stubborn. Dahil tayo, mahal na mahal niya tayo. Kung stubborn tayo, mas stubborn yung pagmamahal ni Almighty Father sa atin. But of course, merong hangganan yun. Kung ayaw talaga ng mga tao kay Almighty Father, hindi niya mapipilit. Pero tayo, as children of God, followers of Jesus, we are willing to be faithful servants of the Almighty Father. Thank you, and God loves us all so much.